Magandang gabi, kaibigan. Ang mundo ay balot ng maraming misteryo. At kabilang sa mga misteryo, ang lagim na maaaring isabog ng isang nakapangingilabot na taong buhaya. Narito ang unang bahagi ng makapangalis at balahibong kwentong tampok sa linggong ito. Pinamagatang Taong Buhaya. Sa isa na naman, Gabi ng Lagim. Mga kasama, sa kuwebang ito sa liblib ng gubat tayo maghuhukay. Baka sakaling dito tayo makatagpo ng nakatagong kayamanan. Dito, sige. Ha? Mga kasama, Bakit? sandali! Bakit ba na yan? May lumabas sa kuweba! Lumbas? Sino? Mga tao! Isang babae na may katawang tao. Pero ang ulo buhaya. Taong buhaya! Papatayin ko kayo! Sigurado matutuwa si Elmo sa papasalubong ko sa kanya. Paborito ng boyfriend ko yung mga prutas na dala ko. Ay! Ikakagulang ilang tao sa paanan ng bundok na madadaanan ko. Bakit kaya? Ano nangyari? Ba't kayo nagtatakbuhan? Parang takot na takot kayo. May taong buhaya na lumabas sa kuweba ng gubat. Taong buhaya? Oh, isang babaeng may katawang tao pero ang ulo niya ay buhaya. Napakabangis niya kaya tumakas tayo. Pumapatay ang taong buhaya. Mga tao! Hindi kayo makakataas! Takbo kayo! Takasan natin ang taong buhaya! Bili! Kayo! Ang taong buhaya! Ito! Ito na yung putang ko! Tatapusan mo na! Bitiwan mo ako, halimaw! Bitiwan mo ako! Kahit anong pagkasan ko hindi ka makatulog ko sa akin! Sasampalin ko ang leg mo! Hindi ka ng ganito! Ha? Ano, Ria? Taong buhaya? Oo, Elmo. Meron bang ganun? Meron. Isang babae na may katawang tao, pero yung ulo niya buhaya at pumapatay. Pumapatay? Oo, bago ako tumakas nakita ko, isang kalugar natin yung pinatay ng taong buhaya bago ako nakarating dito sa inyo. Dahil nga sa pagmamadali ko, muntik pa ako sumemplang sa motor ko. Diyos ko! Dumating na palang ninay mo at busong kapatid mo, Elmo. Tita Malu, magandang araw po. Totoo ba yung sinabi mo, Ria, tungkol sa taong buhaya? Totoo po yun, tita. Hindi po ako gumagawa lang ng kwento. Matagal na po akong kilala bago pa kami naging mag-boyfriend ng anak nyo. Madalas ka talaga magbiro, Ate Ria. Hindi ako nagbibiro sa pagkakataong ito, Tina. Oo. Inay, bakit po kayo napatingin sa malayo? Parang napakalalim ng inyong iniisip. Naniniwala po ba kayo na mayroong taong buhaya? Hindi ka panipaniwalang sinasabi mo. Maniwala kayo sa amin, Sareto. Oo nga naman. Napasugod kami dito sa presinto dahil sa babaeng may katawang tao pero
May ulo ng buhaya. Katunayan po, Kapitan. Isa sa mga kasama namin ang napatay ng tawong buhaya. Okay. Magsasama ako ng ilang tauhan para mag-imbestiga sa lugar na sinasabi nyo. Malalaman namin kung totoong may taong buhaya na pumapatay. Ay, bakit ka napailing uro? Niyaya kita dito sa likod bahay para hindi marinig ni Naria, Elmo at Nine ang pag-uusap natin. Tungkol saan? Tungkol sa sinasabi ni Ria na taong buhaya. Naniniwala akong totoo yun. Pareho tayo. Hindi ko makakalimutan nung ipanganak ko sa Elmo. Oo nga. May kakambal ang ating panganay na anak. Isang babae na may katawang tao, pero may ulo ng buhaya ang kakambal ni Elmo. Malo, hindi kaya ang kakambal ng anak natin ang nakita ni Ria? Paano mangyayari yun? Matapos akong makapanganak, hindi ko na nakita uli yung kakambal ni Elmo. Ay, dahil pinatapon ko yung kay Tata Bino. At tiniyak na matandang hilot, napatay na ang kakambal ni Elmo. Yun ang sabi niya sa atin. Pero, nagsabi kaya siya sa atin ang totoo? Totoo nga kayang patay na ang kakambal ni Elmo na may katawang tao pero may ulo ng buhaya. Tata Bino, magtapat ho kayo sa akin. Nagtatapat ako sa iyo, bro. Pinapaniwala niyo kami ni Malo na patay na ang kakambal ni Elmo. Totoo yan. Ipinatapon ko siya sa inyo nung sanggol pa lamang siya. Itinapon ko sanggol sa pusod ng gubat. Hindi namin matanggap ni Malo na nagkaanak kami ng abnormal. Pero pinagsisihan namin ipinatapon namin sa inyo ang sanggol. Ay, uli na pagsisisi nyo. Noong pinakumukuha nyo uli sa akin ng sanggol na may katawan tao at ulo ng buhaya, nilapan na siya ng baboy ramo at iba pang mabangis na hayop gubat. Kung totoong patay ng kakambal ni Elmo, bakit may napabalitang taong buhaya na lumitaw sa paanan ng bundok? Wala akong nalalaman doon. Tata Bino, maaaring buhay pa ang kakambal ni Elmo. Patay na siya. Nilamo na siya ng mga hayop gubat. Maniwala ka sa akin, Noro. Patay na ang kakambal ni Elmo na taong buhaya. Kasama. Totoong nireport sa presinto ng mga naguhukay ng ginto. May kasama silang pinatay dito sa paanan ng buntok. May bakas ng malaking sakmal sa leeg ang bangkay. Mga tao. Charles! May lumabas sa likod ng malagong halaman. Oo nga, isang babaeng kakilakilabot ang kanyang anyo. May katawan siya ng tao pero ang ulo niya ulo ng buhaya. Sino ka? Ako, si Gora. Ikaw ang pumatay sa natagpuan naming bangkay? Ako, pinatay ko siya dahil binulabog nila ako sa aking tirahan. Mananagot ka sa batas, taong buhaya? Kaaway ko kayong mga tao. Papatayin ko kayo. Sumuko ka! Papatayin ko kayong lahat. Hindi ninyo masisinda sa sandata ninyo. Binabalaan kita, taong buhaya. Kapag pinagtangkaan mo kaming atakihin ng mga kasama ko, hindi na lang kita wawarningan. Pupuntiryahin na kita. Papuputukan na kita. Sasakma
Mamaling ko kayo. Mga kasama! Patayin. Ikaw ang mamamatay, halimaw! Mga kasama, hindi tinatabla ng taong buhaya. Tumatalbog lamang sa katawan niya mga bala. Wala tayong laban sa halimaw na ito. Atras tayo mga kasama. Huwag nating hayaang maatake tayo ng taong buhaya. Bago tayo tuluyang umatras, akin na yung mahabang baril, Ross. Magbabakasakali pa rin akong mapatay ang halimaw. Bibistayin ko ng balang katawan ng taong buhaya! Anak! Bakit bigla ka napahandusay? At bakit parang nasasaktan ka? Nakapano ka, Elmo? Elmo! Ay, ang hirap naman ng trabaho nito pangangahoy, oh. Maghapon ako nagpuputol ng puno dito sa kaingin. Pero sa mababang halaga ko lang na ibebenta. Mamamatay na yata ako hindi nakakatikim ng ginawa. Mahina kasi ang kita ng anak kong si Rhea sa pagbabayan sa lang kung ano-ano eh. At naging sakiti naman ang asawa ko. Kaya ako napilitang magtrabaho. Inay! Oh, Teryo! Bakit ka umahangos? Mabuti nakita agad kita. Ay, bakit na parito ka? At saka bakit parang ligalig ka? May kumakalat na masamang balita sa barangay. Masamang balita? Oo, may lumitaw daw na taong buhaya sa paanan ng bundok na malapit dito sa kaingin. Taong buhaya? Pumapatay daw. Naniwala ka naman. Mismo mga pulis ang nagpatotoo, Ninay. Nakakasagupa daw nila ang taong buhaya na hindi nila napatay. O ano naman ay kinatatakot mo? Tigilan mo muna ang pangahoy. Kasi baka mapagawi dito sa kaingin ang babaeng may katawang tao at ulo ng buhaya. Naku, baka mapabilang ka sa biktima ng taong buhaya. Mabuti po umuwi na kayo, Inay. Rhea, hindi ako naniniwala sa sinasabi ng tatay mo tungkol sa taong buhaya. Umuwi lang ako dahil nababagot na ako sa pagpuputol ng kahoy. Totoo po yung taong buhaya. Pati ba naman ikaw naniniwala sa kalokohang yon? Malamang panakot lang yun ng mga magulang para hindi maglaboy ang kanilang mga anak. Ako po mismo nakita ko yung taong buhaya. Ha? Opo. Nakita mo? Oho. Kanina nung papunta ako kay na Elmo, napadaan ako doon sa paanan ng bundok. At nakita ko po doon yung babae na may katawan tao at ulo ng buhaya na pumatay doon sa isa nating kabarangay. Ano? Anong itsura ng taong buhaya? Ay nako, Ninay. Huwag niyo na nga pag-usapan ng anak mong halimaw na yun. Kinikilabutan tuloy ako eh. Ay, dahil talagang totoo, nakakapangilabot yung anyo ng taong buhaya. May katawan tao tapos yung ulo niya buhaya. Ituro mo sa akin kung saan mo nakita yung taong buhaya, Rhea. Bakit ho? Basta, gusto ko siya makita. Ay, naku, Nay, delikado po. Ay, kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Baka kayo po yung sumunod na mapatay ng halimaw. Pwede ba huwag ka na maraming sinasabi? Ituro mo sa akin ang kinaroroonan ng taong buhaya. Sundin mo ako. Kung ayaw mo, magalit ako sa'yo. Lola, mabuti nakita kita rito sa gubat. Bakit ka lumabas ng kuweba? Bakit nagpakita ka sa mga tao? Binili na kita kahit anong mangyari, huwag kang lalabas sa kuweba. O talaga. Sinabi ko naman sa'yo, malulupit ang ibang tao sa gaya mong hindi normal ang anyo. Oo, kinatatakutan nila ang gaya mo. Itinuturing na halimaw, sinasaktan, pinapatay. Kaya, huwag ka rito magtago sa gubat, Gora. Peligroso rito eh.
Magbalik ka sa kuweba. Mas ligtas ka ron. Maraming sangasangang lungga sa loob ng kuweba na maaari mong pagtaguan. Dito sa gubat, maaaring makita ka uli ng ibang tao at pagtangkaan kang patayin. Sundin mo ako, Gora. Alam mo, nagmamalasakit ako sa iyo. Matagal na akong lihim na nag-alaga sa iyo mula pa nung sanggol ka. Itinago kita dahil ayokong mamatay ka. Alam mo kung bakit? Dahil napamahal ka na sa akin. Ayokong mapahamak ka. Sundin mo ako, Gora, para hindi ka mapatay ng mga tao. Sarento. Hindi ako naniniwala sa iyo, Tata Bino. Sinalubong ko kayo ng mga tauhan mo dito sa bukana ng gubat para bigyan kayo ng babala. Para rin sa inyong kaligtasan. Hindi totoong walang kamatayan ng taong buhaya. Maniwala kayo sa akin, Sarento. Tata Bino, walang nilalang dito sa mundo na hindi namamatay. Napatunayan nyo na. Hindi tinatabla ng bala ang taong buhaya. May ibang paraan para siya mapatay. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo mapapatay ang taong buhaya. Tinitiyak ko yan sa inyo dahil... Dahil ano? Bakit hindi niyo nasabing walang kamatayan ng taong buhaya? Bukod sa pagiging albularyo ko, may nalalaman din ako sa mga hiwaga at kababalagang nagaganap sa ibabaw ng lupa. Anong hiwagang nakapaloob sa taong buhaya? Ang taong buhaya ay anak ng engkantado. Engkantado? Mabuti't napadaan ka rito sa amin, Bino. Talagang pupunta sana ako sa inyo. Malo, naniniwala ako sa sinasabi mo na may kakatuwang nangyayari sa anak mong si Elmo. Hindi ko nga maintindihan. Wala namang masamang nangyari kay Elmo pero bigla siyang namilipit sa sakit. Wala siyang sugat pero halos mapaluha siya sa nararamdamang kirot. Ang nararamdaman ng isa sa kambal, nararamdaman din ng kanyang kakambal. Ang kamatayan ng isa sa kambal ay kamatayan rin ng kanyang kakambal. Bino, Ang kakatuwang nararamdaman ng anak mo, bahagi pa rin ang naikwento mo sa akin noon na naganap sa iyo bago ka pa nagdalang tao. Na habang naglalaba ka sa ilog, ginapangan ka ng malaking buhaya. Kaya nawalan ka ng malay sa malaking takot. Hindi ka pinatay ng buhaya dahil hindi yun ordinaryong hayop gubat. sabi mo isa yung engkantado na nagsamantala sa akin habang ala akong malay. Totoo yun, Malo. Katunayan, ang pagdadalang tao mo at pagkakaroon ng anak na kambal na normal na lalaking sanggulang isa at ang isa naman ay babaeng may katawan tao at ulo ng buhaya. Bino, ang sabi mo sanggol pa lang ang kakambal ni Elmo nang mamatay ito. Malo, wala kang dapat ipag-alala sa kakatuwang nangyayari kay Elmo. Totoo ba yun? Ay, hindi maano ang iyong anak. Sagutin mo ang tanong ko, Bino. Huwag mong iligaw ang usapan natin. Totoo bang patay na ang kakambal ni Elmo? Oo. Maniwala kayo sa akin, Malo. Para rin sa kabutihan at kaligtasan ng inyong pamilya. Maniwala kang patay ng anak mong may katawan tao at ulo ng buhaya. Sige, man. Buhusan niyo pa ng gasolina ang bunganga ng kuweba. At ngayong nabuhusan niyo na ng gasolina ang bunganga ng kuweba, sisindihan ko na ang lugar na ito na malamang ay pinaglulunggaan ng taong buhaya. Susunugin natin ang buhay ang halimaw. Itay, nag-aalala
Nag-aalala po ako kay inay. Naku kung minsan nga mahirap umintindi ang inay mo, Ria. Mapilit po siya magpunta sa paanan ng bundok. Sa kuweba kung saan lumabas yung taong buhaya. Anong gagawin doon ang inay mo? Hindi ko po alam. Hindi ko nga po siya maintindihan. Maintindihan mo ako kung sasamahan mo ako, Ria. Nay, delikado pong magbalik sa paanan ng bundok. Lubang mapanganib ang taong buhaya. Pababayaan ko ba namang may masamang mangyari sa ating dalawa? Bakit may dala kang lambat, ha, Ninay? Hiniram ko sa kapitbahay natin, Dario. Mangingisda ka ba? Hindi. Ang lambat na ito ang gagamitin ko sa paghuli sa taong buhaya. Huhulihin mo ang halimaw. Pagkakakwartahan ko ng malakas sa perya, ang abnormal na babaeng yun na may katawan tao at ulo ng buhaya. Naku, Nay, hindi po tama yung binabalak nyo. Pwede ba huwag mo na akong kontrahin, Ria? Para sa kabutihan din natin mag-anak ang gagawin ko. Hindi na makapagtrabaho ang ama mo. Kaya ako ang kikilos para makaahon tayo sa hirap. Sige na, samahan mo na ako sa paghuli sa taong buhaya. Hindi, Ninay. Hindi ako papayag na ilagay mo sa peligro ang buhay niyo ng anak ko. Hindi mo ako mapipigil, Teryo. Ang hirap mong pagpaliwanagan. Kung ayaw mong papigil, bahala ka sa buhay mo. Mag-isa kang magpakamatay kung gusto mo. May mga tao pa sa labas ng kuweba. Matapos maglagablag doon ang apoy. Tahimik na tahimik sa loob ng kuweba. Kung tama ang hinala natin, na nagtatago dyan ang taong buhaya, malamang nasunog na siya ng buhay. Nabo na siya. Malamang patay na ang babaeng may katawang tao at ulo ng buhaya. Yaman! Tayo na! Balik na tayo sa presinto. Saka na yun. Nag-alisa na ang mga tao. Akala nila napatay nila ako. Hindi nila alam. Hindi nila ako mapapatay. Hindi na muna ako lalabas dito sa kuweba. Hihintayin kong kumagat ang dilim. At kapag sumapit na ang gabi, lalabas na ako rito sa kuweba at papatay uli ako ng tao. Papatay ako ng papatay. Alis ka, Ria. Opo, Itay. Kasi hindi po mawala yung pag-aalala ko. Susundan mo ba ang inay mo? Hindi po. Kapag pinigilan ko siya sa gusto niya, malamang kagalitan niya ako at saktan. O kanino ka nag-aalala? Malapit pa ang bahay ni na Elmo doon sa paanan ng bundok. Huwag kang mag-alala sa nobyo mo. Baka po umatake sa bahay nila ang taong buhaya. Hindi pababayaan si Elmo ng mga magulang niya. Itay, balita po walang kamatayan ng taong buhaya. Kung totoo yun, huwag mong isubo sa peligro ang sarili mo. Susiguruhin ko lang po ligtas si Elmo. Huwag ka nang umalis, Ria. Uuwi din po ako agad. Baka pag alis mo, makakasalubo mo sa daan ng taong buhaya. Nakahanda po ako. Kung totoo ang balitang hindi tinatabla ng balang taong buhaya, tablang kaya siya ng itak. Gabi na. Madilim na sa loob at labas ng kuweba. At tahimik na tahimik ang paligid. Pagkakataon ko nang lumabas. Para muli akong magsabog ng lagim sa mga tao. May kumakaluskos sa likod ng malaking bato sa labas ng kuweba.
Kung hindi ako nagkakamali, may tao sa labas. Sino ba ang taong nasa labas ng kuweba? Siya ang susunod kong biktima. Ang susunod na taong papatayin ko. Ria, gabi na. Elmo, huwag mo kong alalahanin. Rhea, abay wag mo nang alalahanin ng nobyo mo. Ligtas siya rito sa amin. Yang sarili mo ang intindihin mo. Tito Uro, kung maaari lang po, dito na ako magpalipas ng gabi sa bahay niyo. Hindi na kailangan. Kung hindi lang po inaalala ko ang maaaring sabihin sa akin ng ibang tao. Ate Ria, kasama naman ni na Kuya Elmo, sina Inay at Itay. Si Mang Terion dapat mong alalahanin. Ikaw na rin di ba nagsabi na nag-iisang itay mo sa inyo? Oo nga, Ria. Baka sa bahay niyo pa mapagawi ang taong buhaya. Sige, uwi muna ako. Pero Elmo, yung binilin ko sa'yo, ha? Oo. Mag-iingat ako lagi. Ikaw rin. Oo. Pag alis mo, abay panatilihin mong handa ang itak mo. At alisto ka lagi para hindi ka mapatay ng taong buhaya. Ayun ang taong buhaya. Papalabas na siya ng kuweba. Pagtapat niya rito sa likod ng malaking batong kinukublihan ko, sasaklubang ko siya ng lambat. Huhulihin ko siya. Tumigil sa paglakad ng babaeng may katawang tao at ulo ng buhaya. At nakalinga siya rito sa gawing kinukublihan ko. Tao. Alam kong may tao sa likod ng malaking bato. Nalintikan. Naamuyan ako ng taong buhaya. Delikado ako. Lumabas ka sa kinukublihan mo, tao. Matalas pala ang pang-amoy ng halimaw na ito. Malabo ko siya masakluban ng lambat dahil malayo siya sa akin. Mapupurnada pa yata ang pag-asa kong yumaman. Kapag hindi ka lumabas sa pinagkukublihan mo dyan, ka mamamatay. May ilang buhaya na umahon sa lawa sa di kalayuan. Malalaking buhaya! Utusan ko ang mga alagad ko sa Amerika at pagpatay-utayin ang katawan mo. Papalapit ang mga buhaya sa pinagtataguan ko. Mamamatay ka na! Wag! Wag! Sabi ko na ba't may tao sa labas ng kuweba? Huwag mo ko ipasakmal sa mga buhaya! Hindi kita ipapapatay sa mga alagad ko, babae. Ako ang papatay sa'yo. Bitiwan mo ko! Katapusan mo na! Wag! Wag mo akong patayin! Ibabaong ko ang mahahaba at matatalas kong mga pangil sa leg mo. Gugutin-gutin ko ang katawan mo. Papatay na kita. Ate Ria! Tata Pino! Patay na ang magandang lalaki at ang babaeng kasama niya. Babaeng bihin, napatay na sila ng aking mga alagad na buhaya. Humihinga pa ako, Gora. Hindi mo ako madaling mapapatay. Sisiguruhin ko mamamatay ka, Takapino. Ipasasakmal ulit kita sa mga alagad ko. Bago ako masakmal uli ng mga alagad mong bayan, bubulong ako ng orasyon laban sa kanila. Namisay ang mga kaya
Pinatay mo mga alagad ko, Tatabino! Batid kong hindi na rin magtatagal ang buhay ko. Pero bago ako tuluyang malagutan ng hininga, lilipulin ko lahat ang mga buhaya sa kwebang ito. Hindi ako papayag na alipulin mo ang lahat ng mga alagad ko. Ano ka mo, Ninay? Pinatay ng taong buhaya si Tata Biro. Pati ang ating anak, Teryo. Ha? Patay na rin si Rhea? Bakit hindi mo iniligtas ang anak mo? Naunahan ako ng takot. Kung hindi ako tumakas, malamang patayin din ako ng taong buhaya. Kaya sising-sisi ako. Kasalanan kong lahat. Talagang ikaw ang may kasalanan sa pagkamatay ng anak mo. Sa labis kong paghahangad na yumaman, nakipagkasundo ako sa taong buhaya. Nagkaroon nga ako ng maraming salapi at alahas. Pero buhay naman ang sarili kong anak ang naging kapalit. At buhay ni Tina. Si Tina na bunsong kapatid ni Elmo? Dinala ko siya sa taong buhaya. Kaya nagtungo sa kuweba si Rhea at Tatabino para sana iligtas si Tina. Pero nabigo na si Rhea na mailigtas ang kapatid ng nobyo niya. Napatay pa silang dalawa ng taong buhaya. Hindi mapapahamak si Rhea. Kundi sa kasakiman mo. Ikaw ang pumatay sa sarili mong anak. Teryo, tawarin mo. Kinamumuhian kita! Ninay, napakalaking pagkakamali ang ginawa mo. Alam ko, Oro. Alam kong kulang pang ibayad ng sariling buhay ko sa mga nagawa kong pagkakamali. Lalo na sa anak mo si Tina. Patayin man namin kayo. Wala ring halaga. Ang importante ngayon, mailigtas namin ang kapatid ko. Kaya nga ako naparito sa inyo. Itutuwid ko ang pagkakamali ko. Elmo, tutulungan kitang mailigtas si Tina. Kahit mapatay ako ng taong buhaya. Babaeng Belen, wala nang magliligtas sa'yo. Napakasama mo, taong buhaya! Wala nang hahadlang para magawa ko sa'yo ang lahat ng gusto ko. Pinatay mo si Tata Bino at si Ate Rhea! Kahit kinalagan kita ng kapos, mamamatay ka rin. Bakit mo ako papatayin? Anong kasalanan ko sa'yo? Wala kang kasalanan. Nagkataon lamang na isa kang birhen. At ang puso ng katulad mo ang matagal ko ng pinakaasam-asam matikman. Kampo ng demonyo! Hindi ko na patatagalin ang buhay mo. Sasakay. Itukutin ko na ang lalamunan ng puso. Hindi ako magpapayag mapabilang sa mga biktima ng kasamaan mo! Hindi mo ako mapapatay! Hindi ka makakatakas, babaeng Belen! Mga alagad kong buhaya! Walang sasakmal sa babaeng Belen. Paligiran lamang ninyo siya para hindi makatakas. At ako ang papatay sa kanya. Alisto tayo, Elmo. Ihanda natin ang hawak natin si Bat. Malapit na tayo sa kuweba ng taong buhaya. Bilisan ho natin, Aling Inay. Baka hindi na natin abot ang buhay si Tina. Si Tina! Oh, salamat. Buhay pa ang kapatid mo. Tina! Salamat, kapatid kayo. Ligtas ka na, Tina. Inaabot pa ako ng taong buhaya ni Ninay. Babaeng Belen!
taong buhaya. Taong buhaya! Huwag kang lalapit! Patuloy pa rin siya sa paglapit sa atin, Elmo. Papatayin ko kayong mga tao. Kuya Elmo! Susugurin na ng halimaw kayo ni Aling Ninay! Mamamatay na kayo. Ikaw ang mamamatay! Taong buhaya! Tatarakan namin ng sibat ang katawan mo! Ah! Mamamatay ka! Halimaw! Ito sa'yo! Nabali ang sibat natin, Elmo! Hindi bumuo ng mga sipat sa katawan ng halimaw! Kuya Elmo! Wala kayong laban sa taong buhaya! Tumakas na po tayo, Aling Ninay! Hindi ninyo ako matatakasan. Tumakas ka na, Tina! Iligtas mo ang buhay mo! Kuya, hindi kita maiiwan! Utang na loob, sundin mo na ako, Tina! Tumakas ka na! Oo! Kuya, mag-iingat ka! Hindi ninyo ako mapapatay, mga tao. Iiwan ko kayo sandali para hindi makatakas ang babaeng bilhin. Pero babalikan ko kayo. Papatayin ko rin kayo. Oh, Diyos ko! Tulungan niyo po akong makatakas sa taong buhaya. Iligtas niyo rin po ako, Kuya Elmo ko at si Aling Ninay. Mga buhaya! Ilang malalaking buhaya lumalabas mula sa likod ng malalagong halaman sa di kalayuan. Wala na ako tatakbuhan. Paano ng mga buhaya sa daraanan ko? At pinalibutan nila ako! Tatapusan mo na, babaeng bilhin. Taong buhaya! Halika! Ay! Bitiwan mo ako! Wow! Bitiwan mo ako! Kahit anong pipit ang gawin mo, hindi ka makakaulagpot sa akin. Matitikman mo na! Ha? Sasakmanin ko na ang dibdib mo. Dudukutin at lalamunin ko na ang puso mo! Matapos ko lamunin ang puso mo, ipalilipol ko na sa mga alagad ko ang lahat ng tao para ako at ang mga bayan na lamang ang matirang buhay sa buong mundo. Mabuhay pa rin ko na manaig ang kasamaan halimaw nito! Hindi ko na patatagalin ang buhay mo, babaeng birhen. Sasakmanin ko na ang katawan mo. Mamamatay ka na. Hindi ako papayag na mapatay mo ang kapatid ko! Halimaw! Matapang ka, lalaki. Nakipagbuno ka pa sa akin, ha? Kahit alam mong makapangyarihan ako, ikaw ang unay kong patayin. Sasakmanin ko na leg mo. Kuya! Ano? Ano nangyayari sa akin? Nangako ko sa aking nila. At parang may sumapor sa leg ko. Ano? Patay na si Elmo. Oo, Uro. Sabay sa pagkamatay ng iyong panganay na anak, namatay rin ang taong buhaya. Totoo ang sabi ni Tata Bino. Ang kamatayan ng isa sa kambal ay kamatayan rin ng kanyang kakambal. Kakambal ni Elmo? Ang taong buhaya? Oo, Ninay. Mistulang nagbuwis ng buhay ang panganay kong anak para matapos na ang pagkakalat ng lagim ng taong buhaya. Mapatay kaya ng mga pulis ang taong buhaya. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Taong Buhaya. Sa isa na naman, Gabi
ng lagim.